aming puso, sa aming isip, Lord. Patnubayan niyo po kami ng inyong banal na anghel, ang mga internet po namin, connection po namin ay maging maayos, Panginoon. Ang banal po ninyong Espiritu ay siyang kumilos, Panginoon. Pangunahan niyo po kami, Panginoon, sa araling ito. At gabayan niyo rin po ako, Panginoon, sa pagpapahayag ng inyong salita. Lord, gamitin niyo po ang aking dila sa pamamagitan ng inyong banal na Espiritu, Panginoon. Bigyan niyo po ako ng karunungan na maipahayag po ng maayos at ng ayon po sa inyo, Panginoon. Patawarin niyo po ako, Panginoon, sa aking mga kasalanan at linisin niyo po ang aking puso at ang aking isip na sa ganun, Panginoon. Lahat ng inyong binigay na pahayag ng inyong salita, Panginoon, ay maibigay po ng ayon po sa inyo, sa inyong banal na salita, sa inyong banal na Espiritu, Panginoon. Gamitin niyo ako sa gabing ito, Panginoon, at manguna po kayo sa akin, Panginoon. Ang banal po ninyong Espiritu ang siyang maggabay po sa akin, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat po ng biyaya na pinagkaloob niyo po sa amin, spiritual at physical. Maraming salamat. In Jesus Christ's name, your will be done. Ayan po. Sabi po dito sa Matthew 9, verse 18 to 26. Sa verse 18 po, alam po natin na si Jesus po noon ay kagagaling lamang po sa pagpapahayag po ng araw na yon. So sa Lucas 8 verse 41 po, makikita po natin, isasalaysay, ano ko lang po yung kwento po, yung mga nangyari po sa Biblia po, sa mga miracles na ginawa po ng Panginoon. So sa Lucas 8 po verse 41 to 42, sabi po doon ay dumating noon ang isang lalaki nangangalang Jairo, isang tagapagpamahala ng sinagoga na nagpatira pa. Ito ay nakiusap kay Jesus na sumama sa kanyang bahay. Sa verse 42, sapagkat kaisa-isang niyang anak na babae na may 12 taong gulang ay naghihingalo. Sabi po doon ay naghihingalo. Pero dito po sa Mateo po ay ang inano po dito ay namatay na po. So sa habang naglalakad si Jesus, pumunta sa bahay ni Jairo na sinisiksik siya ng mga tao. Ayun po. Sino po ba si Jairo? Si Jairo po ay yung pinuno ng Hudyo, administrador po siya sa sinagoga, isang Pariseo. Alam naman po natin na ang Pariseo po ay medyo mainit po, galit po ang kay Jesus po dahil nga po sa mga naririnig nila about Jesus. Nung lumapit po si Jairo kay Jesus sa kanya, ang kanyang anak po ay naghihingalo pa lang po. Pero sa Mateo po ay sinabi ay kamamatay pa lang ng aking anak na babae. So dito po makikita natin na nagpahirap pa. Ibig po sabihin naglumuhod po ang Jairo po. Ito po ay pinuno. Makikita po natin na nagpakumbaba siya sa Panginoon. So pinakita po niya yung kahit naman po sino sa atin sa sitwasyon natin. Tayo nga po, biruin niyo po siya, kaisa-isahan niyang anak na babae, mawawala pa. Kumbaga po, yun po yung nagbibigay sigla sa kanya, yun po yung nagpapasaya po sa kanya, yun po yung kalakasan niya. Tayo po sa atin po na ang ating anak nga lang po magkasakit lang or may maramdaman lang or may karamdaman lang, nag-aalala na po tayo. What more pa po kasi siya, nakikita niya na ang anak niya ay malala po, naghihingalo. Talagang kahit sino po, kahit taas-taasan kang talaga para sa anak mo, ibibigay mo lahat. Ibababa mo ang pagkatao mo. Siya, dito, bilang sa pinuno siya ng isang Pariseo, hindi niya pinansin yon, hindi niya inintindi kung ano yung sasabihin sa kanya. At tama yung nilapitan niya, si Jesus Cristo. Tama yung Panginoon na nilapitan niya. Kasi naniniwala siya, nananampalataya siya kay Jesus na mapapagaling niya ang kanyang anak. Kaya naglumuhod siya, nagmakaawa siya, nakiusap siya sa Panginoon.
At nakita naman ng Panginoon yung puso at pananampalataya ng pinunong si Jairo. So, nung nakita niya po, nakita ni Jesus na ang puso, nabasa ng Panginoon ang puso at pakumbaba ng ni Jairo. So, pinilit niya na hindi niya tinanggihan ito. Hindi niya iniwan, hindi niya inisnap, hindi pinabayaan ng Panginoon. Kasi nakita niya na nagpakumbaba. Nag alam niya na nakita niya kung gaano siya nanampalataya sa Panginoon. Dahil sa kanyang anak na gusto niya gumaling, naniwala siya na magbibigay miracle ang Panginoon. Naniwala siya na siya ang Panginoon na magpapagaling lamang at wala nang iba. Pwede naman niyang, kung sa atin, pwede naman niyang dalahin or ipatawag lang si Jesus, pero siya, nagpakumbaba siya sa Panginoon. Naglumuhod, malamang umiyak na rin siya kasi kahit sino, pag nakaramdam ng ganito ang sitwasyon ng anak mo, naghihingalo, sino, ano mangyayari sa atin? Di ba? Sa akin lang, magkasakit lang anak ko. Talagang, Panginoon, pagalingin niyo po, ganun na. Lalo pa, ito si Jairo na naghihingalo ang kanyang kaisa-isahang anak na babae. Napakasakit, napakabigat sa puso. Iba ang anak pagka iba ang magulang pag naramdaman ng anak yung ganito ang sitwasyon. Iba yung mararamdaman niya, iba yung pakiramdam. Tayo magulang tayo, mararamdaman, ako nung binabasa ko, nararamdaman ko yung bilang isang ina, nararamdaman ko yung pakiramdam niya na mawalan ng anak. Napakasakit. Parang hindi ko makayanan na pero dahil nanampalataya, dahil may Panginoon na magpapagaling, may Panginoon siyang alam niya, naririnig niya na nag-miracle, na naghihiling. Kaya lumapit siya sa tamang Panginoon. At ang desisyon niya ay hindi siya nagkamali na nilapitan niya ang Panginoon, ang tunay na Panginoon. So sabi nga sa awit 147 verse 6, ang taong makumbaba, siya niyang itinataas, ngunit lahat ng mayabang sa lupa ay ibinabaksak. So hindi siya binaliwala ni Jesus sapagkat nakita ni Jesus ang kanyang pagkukumbaba at ang puso. Nakita niya kung paano kung paano nagmakaawa, kung paano niya nanampalataya siya. At doon nakita ng Panginoon, doon tumugon ang Panginoon. Doon niya pinakinggan. Sabi nga sa Jeremiah 32 verse 27, ako si Yahweh, ang Diyos ng lahat ng tao. Walang bagay na mahirap para sa akin. So ito palang salita ng Panginoon na to, wala talaga. Walang bagay na hindi maibibigay ang Panginoon kung mananampalataya tayo. Kung maniniwala tayo sa kapangyarihan niya. Kung mananalig tayo sa kapangyarihan. Mahirap po minsan sa atin, lalo na't gano'n ang sitwasyon. Saan tayo tatayo? Sa sitwasyon ni Jairo. Kung tayo nasa sitwasyon niya. Tayo bilang Kristiyano, mananalangin tayo sa Panginoon at hihiling tayo sa Kanya. Magpapakumbaba tayo sa Kanya at maniniwala tayo sa Kanya na pagagalingin niya. Doon nga sa awit 50 verse 15, sabi nga doon, kung kayo ay may bagabag, ako lagi ang tawagin, kayo aking ililigtas, ako'y inyong papupurihin. Dito pa lang, pinakikita na ng Panginoon kung tayo ay magpapakumbaba, kung tayo ay sa Kanya lang tatawag, kung tayo sa Kanya ay maniniwala, ililigtas niya tayo. Dahil ang Panginoon, alam niya kung tayo tunay na nananampalataya sa Kanya, kung tunay tayo may pagtitiwala sa Kanya. Nakikita ng Panginoon ang ating puso, ang ating mga gawa. So dito minsan, ang pagtawag natin ng Panginoon, kahit anong pagsubok, pinakikita dito, kahit anong pagsubok, dito makikita ng Panginoon kung paano tayo tatawag sa Kanya, paano tayo mananampalataya sa Kanya. Ako dumaan na rin po, sa akin na lang po, dumaan po ako sa maraming pagsubok.
hindi matapos sa pagsubok. Hindi maubos-ubos na pagsubok. Pero hindi po dahilan po 'yun sa akin para mag-give up ako. Dahil alam ko po na ang pagsubok na 'to malalagpasan ko dahil may Panginoon ako. Mahirap po, para ka pang sumusulot sa butas ng karayom. Mabigat po sa dibdib. Parang nawawalan ka na ng pag-asa, pero yung salita ng Panginoon na lang, yung mga nababasa sa Bible, yun na lang po ang nagpapalakas para po ako ay mag-move po. Hindi po madali ang pinagdaanan ko rin po, nanampalataya po ako sa Panginoon, nakilala ko po ang Panginoon. Sa awa po ng Panginoon, pinalagpas niya po ako dito sa struggles na to. At pag binabalikan ko po kung ano po yung wisdom na binigay sa akin, napakadami pong binago sa akin ng Panginoon. Unang-una po ang pride, pinaalis niya po sa akin. Ang pagiging isang makasarili na walang inisip kundi gastos dito, gastos doon. Binalalahat sa akin ng Panginoon para matuto ako kung ano yung pananampalataya ko pa talaga. Doon ko nakita kung gaano kalaga ang Panginoon sa buhay ko, kung paano niya binago ang buhay ko, kung paano niya binuhay ang buhay, ang espiritu ko. Binigyan niya ako ng banal na espiritu para bumangon, makita ang dati kong kamatayan, ang dati kong ginagawang kasakitan sa akin. Ito po yung nakita ko dito. Sabi nga po sa Hebrew 4 verse 16, kaya't huwag kayong magpaabiling lumapit sa trono ng mahabagin na Diyos upang makamtan natin ang kapahangatan at kalinga sa panahon ng ating pangangailangan. Dito po makikita natin na wala po si Jesus na hindi ibibigay po sa atin. Makikita po natin dito na siya po ang bubuhay sa atin. Ang ating pananampalataya po ang bubuhay sa atin. Ang pananampalataya po, ang gigising po sa atin na mayroong Panginoon, na mayroong makapangyarihan na Ama, na mayroong hari ng hari na magpapagaling sa bawat sugat natin, sa bawat nadadaanan natin. Sa verse 19 po, makikita natin sa Marcos 5 verse 24 po, sumama si Jesus sa kanya, sumunod kay Jesus na napakaraming tao at nagsisikan sila sa kanya. So ito po nung malis na po at sumunod po ang mga tao po, napakaraming naniniwala po sa kanya at sumusunod. Meron siguro din po dito mga sumusubok kung ano po yung kapangyarihan ng Panginoon, kung ano po yung ginagawa niya. So sa verse 20 and 23 po, mapapansin po natin dito, ito na po yung habang naglalakad po siya dito, ito na po yung merong babaeng dinudugo po na may 12 taon na. So makikita po natin dito sa istorya po dito sa Marcos 5 verse 25 and 28 po. Ipapaiksiin ko na lang din po. Makikita po natin dito na yung babae po roon ay may 12 taon na dinudugo. Malubha na po yung kanyang karamdaman. Nahihirapan na po siya. Wala pong manggagamot na makagaling po sa kanya. Naubos po ang ari-arian niya. Yun po yung nakalagay po dito sa Marcos 25 verse 28. Naubos po ang kanyang ari-arian. Tapos hindi pa rin siya napabuti, hindi pa rin kahit kaunti hindi siya nagamot, hindi siya gumaling. Bagkus po lalo siyang lumubha. Nung narinig po niya yung pagtungkol po kay Jesus, so nakipagsiksikan po siya nung nalaman niyang si Jesus yun. So hanggang sa likuran ni Jesus, hindi po niya po yung dulo po ng damit niya.
dulo po ng damit ni Jesus. Naramdaman po ng Panginoon yung paghawak po niya. Naramdaman po ng Panginoon na meron po sa kanyang humipo. Dahil yung naramdaman niyang tawag dito kapangyarihan, yung spirit na naramdaman niya na merong taong gumaling, na may taong may sakit, alam ng Panginoon. Tinanong niya kung sino yun. Kasi po dati po, di ba, sa Leviticus 15:25 to 27, ang mga babae po, pag po, na ano po dito rin, ikukwento ko na rin po, na kapag po ang babae po ay dinudugo, sa panahon pong yun, marumi po. Marumi po yun. At kung ano man po yung higaan nila o upuan po nila, sa panahong yun po ay ituturing na marumi po. Tulad din po ng sino mang makahipo sa bagay na ito, sabi nga po doon sa verse 15, sa Leviticus 15 verse 25 to 27, ay ano po, nakahipo sa bagay na ito ay dapat maligo. Lalabahan niya ang kanyang kasuotan at ituturing siyang marumi hanggang gabi. So ganun po ang panahon noon na kapag ikaw ay dinudugo, ang tingin sa iyo po ay marumi. So mapapansin po natin dito na ang babae po ay ang babaeng dinudugo po ay tinuturing na sa kautusan na yon ay marumi po. So ang babae pong yun, makikita po natin ay ginawa po niyan lahat. Wala pa rin pong nangyari hanggang sa naubos na po yung pera niya. Kahit kaunti po, hindi po siya naggumaling at hindi po siya, nawalan lang po siya ng pera or kayamanan po dahil sa pagpapagamot niya, pero wala pa rin pong gumaling. Hindi rin po siya So, naniwala po siya, nakita niya, dito po kasi maraming tao to eh. Nakita po dito ng Panginoon, pinakita po ng Panginoon na ito po yung unang miracle niya na ginawa po, na healing po dito sa babaeng dinudugo po ito. So nung nahawakan po siya, nakita po na nanampalataya po yung babae na pag nahawakan ko lang si Jesus, alam niya nagagaling siya. Kahit sa kapraso lang dun sa dulo ng ano niya, basta mahawakan niya lang si Jesus. At nangyari nga po yun. Nangyari po na nahawakan niya ang Panginoon. Nag-ampat po ang kanyang pagdudugo. Sabi po sa Marcos 5 verse 29 to 34 po, kung mababasa po natin doon. Nag-ampat po ang pagdurugo niya. Nalaman niya sa mismo sa katawan po niya na gumaling siya. Na hindi na po siya nahirapan. So kaagad po nalaman ni Jesus sa kanyang sarili na may kapangyarihang lumabas sa kanya, na merong siyang kapangyarihan na naramdaman niya na meron na gumaling, na may humipo sa dulo ng ano niya. So nagtanong siya, sabi niya, sino yung nakakita na nagsiksikan yung mga tao na gano'n, na nagsiksikan po, nagtanong sino yung humipo sa akin, sabi ng Panginoon. In short po, yung babae po natakot, nanginig po. Hindi niya malaman kung ano po yung sasabihin niya, pero lumapit siya sa Panginoon. Naglumuhod siya. Marap siya. Sinabi niya na siya yun. Siya yung humawak. At sinabi, ang pinakamasarap, sinabi niya, ito yung unang sinabihan ni Jesus, na anak, pinagaling ka na ng iyong pananampalataya, humayo ka sa kapayapaan. Ang sakit mo ay gumaling na. Napagaling na po siya. Gumaling na po siya. So nakita po dito ng Panginoon din ang pagkukumbaba. Nakita ng maraming tao na kung paano napagaling to ng Panginoon. At ang Panginoon po, talagang nakikita niya, napapagaling po. Hindi po dahil sa nakikita lang natin siya, kundi nararamdaman ng Panginoon ang pananampalataya at pakukumbaba ng babae na dinudugo po. So dapat po sa atin,
bilang isang Kristiyano po, dapat po nating kilalanin ang Panginoon kung sino po ba talaga sa buhay natin ang Panginoon. Ano po ba yung nilalaman ng ating puso? Sino po ba ang nilalaman ng ating puso? So sa verse dapat alam na po natin to. Sa verse 23 po, meron na po dito na nag-announce po na yun nga po sabi na patay na ang batang babae. Namatay na po ang batang iyon. At ang pluta po, narinig po nila na mayroon ng ingay, meron na pong na nugtog, ibig sabihin po talaga may patay na po. So sa Luke 8 po, doon po natin makikita sa Luke 8 verse 48, 49 to 50, habang nagsasalita siya, may isang dumating mula sa tahanan ng pinuno na si Sinagoga. Sabi sa kanya, patay na ang anak mo. Huwag mo nang abalahin ang guro. So nang marinig ni Jesus ito, sinabi niya, huwag kang matakot, manampalataya ka lang at gagaling siya. So alam ng Panginoon kung ano ang nasa puso at pananampalataya ng ni Jairo. Alam ng Panginoon kung gaano siya naniniwala sa Panginoon na ang anak niya mapapagaling niya. So silang lahat ay 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 nag 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 na nag na umiyak, na nagpighati, ano kasi alam na nila na patay na. Pero sinabi ni Hesukristo, huwag kayong tumangis. Hindi siya patay, kundi natutulog lang. Pero anong ginawa ng iba? Pinagtawanan lang siya. Hindi siya pinansin. Kumbaga, kinutya pa siya. Patay na nga, wala na nga. Parang ganun. Kumbaga, tinawanan siya. So ang Panginoon, hindi pinakita niya ang kapangyarihan. Pinakita niya kung sino siya. Hindi siya nagmayabang. Pinakita niya kung anong may ugali din, kung ano yung karapat dapat pagiging isang makapumbabang makapambabang Panginoon. Pinakita rin niya kung paano siya maggagawa ng miracles. So ang ginawa po niya, ang sinama lang po niya dun sa loob ng kwarto ng bahay, dun sa bata na sinamahan po niya ay ang mag-asawa po, ang tatay ng bata at nanay ng bata po. At si Juan, tama po ba? Paki-correct na lang po ako, nawala po kasi yung aking nakasulat. So ang kanya pong nakasama doon ay si Jose. Teka lang po ha, nawala po yung aking So si Jose po at basta tatlo po yung sinama lang po doon na po niya. So yun po, ang kanyang so nung nag-utos po, binigyan po ng Panginoon. Sabi po niya, isinama po niya si Jesus na kumbaga po, nung dumating na po doon, in-announce po nung sinabi po doon sa batang babae na bumangon ka. Inutusan niya ang bata na bumangon ka, ang kanyang espiritu ay bumalik. Bumangon ang bata. At sabi ng Panginoon, inutusan na bigyan ng pagkain. Pakainin. Iyon po. So bakit po sinabi din ng Panginoon doon na huwag ipapanamalita? May nakalagay po doon na huwag ipapamalita. Ayaw ng Panginoon. So bakit po ayaw ng Panginoon ipamalita? Kasi ayaw po ng Panginoon na lalapit sa Kanya ang mga tao dahil lamang po sa physical na pagpapagaling, mga practical na benepisyo po. Ang kumbaga mananalangin, mag-aano lang po sa Kanya dahil nakapagpapagaling siya. Wala pong pananampalataya. Hindi ayaw ng Panginoon na magpagaling lang siya dahil
pinapakita niya na nagmi-miracle siya. Hindi po. Binabasihan po ng Panginoon kung paano po tayo tumingin sa Kanya, kung paano po tayo manampalataya sa Kanya, kung paano po natin siya pagkatiwalaan ng Kanyang kapangyarihan. So sabi nga po sa Romans 4 verse 17, gaya ng nasusulat, ginawa kitang ama ng maraming bansa. Pangako ko'y ito'y may bisa sa harap ng Diyos sa Kanyang sinuman manampalataya. Ang Diyos siya ang nagpatay at lumikha ng mga bagay na hindi pa nilikha. Alam natin na alam natin ang ating Panginoon ay sa kanya lang talaga. Sa kanya lang kukuha ang patay ng espiritu. Siya lang ang bubuhay sa patay ng espiritu. Ibig sabihin po, tayo po ay binubuhay ng Panginoon sa pamamagitan po ng kanyang banal na espiritu. Babaguhin po niya ang ating buhay kung tayo po ay mananampalataya sa kanyang kapangyarihan, kung ano man po ang pagsubok po na pagdadaanan po natin. So, ayaw po ng Panginoon na dumating po. Ang lesson po dito, ayaw po ng Panginoon na dumating po tayo sa matinding problema na kahit ano pa po yan, ano pa man po ang sitwasyon natin, kailangan po natin manampalataya po. Katulad po ng ni Jairo at ng babaeng dinudugo po. Kung paano po pinakinggan ang kanilang pananampalataya, ang kanilang mga hinaing, ang kanilang mga pinagdaanan, kung paano sila pinagaling sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya. Wala po kasing imposible sa Panginoon. Lahat po tayo ay kayang pagalingin kahit anong uri pa po. Mahirap po kung tayo po ay wala pong banal na espiritu, mahirap pong maniwala. Dahil ganyan po ako dati. Hindi po ako basta-basta naniniwala. Pero dahil sa pagpapalo po sa akin ng Panginoon, binago po niya ang buhay ko. Kung paano po pinakita ng Panginoon kung sino po ang pananampalatayaan ko. At ngayon po, bilang tumanggap po sa biyaya at magkaroon ng eternal life po, nagsisi, nagbago po, binigyan po ng bagong buhay. Ang dati ko pong patay na espiritu, binigyan po ng bagong buhay ng banal na espiritu ng Panginoon. Ganun po kabuti ang Panginoon natin. Makakamtan po natin ang kagustuhan po, ang mapaligaya po natin ng Panginoon na manampalataya po tayo. Kung ano po yung natatanggap po natin, share po natin sa mga kapatiran po natin na patay ang espiritual. Bigyan po natin sila ng pananampalataya at ilapit po natin sa Panginoon. Ipanalangin po natin sila. Kung mabahagian na po natin sila, ipakita po natin na kaya po din nilang mabuhay ang kanilang mga dating patay na buhay po. Na ngayon, na pag napakita po natin, ang Panginoon po ang kikilos, magtiwala po tayo sa Kanya na kung ano man po ang struggles po natin, mahirap po dahil nasa temporary mundo tayo. Pero kung titingnan po natin ang buhay natin na mayroon tayong eternal life, yun na lang po ang ating pananampalataya nakakapitan sa Panginoon, na ang Panginoon ay binigyan po tayo ng pananampalataya at eternal life na dapat nating i-share din po sa ating mga kapatiran na wala pa po at hindi pa po nakakakita ng liwanag. Gayon din po sa ating pamilya, sa ating mga kaibigan. So napakaganda po ng binigay ng Panginoon, na ang pananampalataya po talaga ay napakalaking biyaya din ng Panginoon na ating dapat practicein po. Sa akin, medyo nagkukulang pa po ako. Alam ng Panginoon yun. Kaya po ako'y patuloy na nagbabasa, patuloy po na umaattend sa ganitong mga nagpapalakasan ng mga kapatiran. Patuloy po na gustong lumago
dahil ayoko na pong mamatay, yung spiritual po. Pero naniniwala po ako ngayon na may eternal life ako at anak ko. At ama ko ang makapangyarihan sa lahat. Anak po tayo ng Panginoon. Ang ama po natin ay makapangyarihan sa lahat. Manalig po tayo, manampalataya po tayo kahit gaano pong kahirap ang pinagdadaanan po natin. Temporary po tayo dito sa mundo. Nawa po ang pamilya po natin. Makasama na rin po natin. Dahil ako po, nananampalataya ako sa Panginoon na makakasama ko mga Kanin? anak ko sa gawain ng Panginoon. Wala, kanin ng Nananampalataya po talaga. Unti-unti ko nakikita ang pagbabago galing ng sa mga anak ko. restaurant. Unti-unti ko po nakikita Susunduin ka ba ni na Coach? nakikita nila kung ano Ha? yung Bakit? ginagawa ko. Dahil dati po, patay po ang kaluluwa ko. Kaya ang mga anak ko rin po ay nawala rin po. At ako po mula po ngayon, dahil po sa pananampalataya ko sa Panginoon, nakikita ko po ang pagbabago po nila. At ang pag-usad ko po sa mga problema po na nakakayanan po dahil may Panginoon akong kinakapitan. Yun lamang po. Amen po. Praise God. Salamat po, Panginoon. Mananalangin lang po ako. Panginoon, marami po salamat sa kabutihan mo po na binigyan niyo po kami ng biyaya at makilala ka namin. Alam po namin, Panginoon, tinawag mo kami para kami po ang magbahagi ng inyong salita, ng inyong kaliwanagan, Panginoon. Manguna po kayo lagi sa amin, Lord. Kung ano po yung liwanag na pinakita niyo po sa amin, kung ano po yung tinuturo niyo po sa amin, Panginoon, tulungan niyo po kami sa pamamagitan po ng inyong banal na Espiritu na mapakita po namin kung ano po ang tinuro niyo po sa amin na sa ganun po makasama po namin ang aming pamilya, ang aming mga kapatid na wala pa po sa inyong salita at hindi pa po kayo nakikita. Panginoon, gamitin niyo po kami. Gamitin niyo po kami sa inyong ubasan. Gamitin niyo po kami araw-araw. Gamitin niyo po kami at manguna po kayo sa amin. Linisin niyo po ang aming mga dila at kayo lamang po, Panginoon. Ang salita niyo lang po ang magpupukaw sa aming bibig, sa aming isip, sa aming kilos, kayo lamang po, Panginoon, ang aming maririnig. Manguna po lagi kayo sa amin, Lord. I-correct niyo po kami kung hanggat kailangan po namin makita ang aming mga kamalian. Tuwirin niyo po kami, Panginoon. Maraming po salamat, Panginoon. At patuloy niyo po kami niyayakap sa aming mga kakulangan. Patuloy niyo po kami tinuturuan kung paano manampalataya sa inyo. At salamat po sa buhay na walang hanggan na binigay niyo po sa amin. Maraming po salamat, Panginoon. Kung ano po ang plano po ninyo sa amin, iyon po ang mangyayari, Panginoon. In Jesus Christ's name, your will be done po. Amen and amen. Amen. Maraming salamat po sa buhay po ng ating pagsalita ng ating Panginoon. No po, Sister Christine. So tayo po mga kapatid ay dadako sa ating mga natutunan. Ano po, para makipagbahagi po tayo. Sino po yung nais na ibahagi ang kanyang natutunan o anong nagrema sa kanya sa mensaheng ito. No po. At pinakamalaking parte po ng mensaheng ito is